Magandang araw sa inyo mga kalapatids, Kuya Toy Beats. Long time no vlog tayo, update ko lang kayo. Sa mga nagtatanong, dito na tayo sa Pilipinas. At ito nga, ipapakita ko na po sa inyo yung ating mga Japan bird. At saka itong ating loop, maliit na loop dito sa probinsya. So marami kasi nagtatanong, marami nakakamiss kay Kuya Toy Beats sa vlog niya, ang mga update niya. So ito na, papakita ko na po sa inyo yung mga ating mga Japan bird na mga itlog na mga napisa, na mga pinadadala ko yun, saka yung sarili kong binitbit na pang 5 batch. Kung mga hindi sila 100% na napipisa, biski pa paano, meron. Kasi nga sa sobrang hirap na magpa-import ng kalapate, mga kalapatids, ito, sinuggest din ni Mr. Redeunin na magano tayo, kumuha tayo ng ibang way kung paano makapagpadala sa Pilipinas. Yun nga, sinubok natin sa itlog, okay naman. So papakita ko po sa inyo ngayon yung mga itlog na galing Japan na napisa, naging ibon na po. Andito na po silang lahat sa loop po ni Kuya Toy Beats. So papakita ko po sa inyo yung mga ibon at saka yung kabuuan po ng ating maliit na loop. Nandito po tayo ngayon sa viewing area. Ito po ang kabuuan ng ating kulungan. Ito, yung unang ginawang ating viewing, hindi ko po nagustuhan. Kaya binago ko. Marami po tayong nire-repair dito sa ginawa na kasi nga dito po sa aming probinsya, hindi kagaya po dyan sa parting Manila na pagka nagpakontrata ka ng kulungan, alam na nila ang gagawin nila. Ito, welder lang po yung kinuha natin, wala pong idea, hindi po marunong sa kulungan. Kaya marami po tayong nire-repair. Pero okay naman yung kinalabasan, meron lang tayong konting iaayos. So ito, so bababa po tayo, nandito po tayo sa third floor, bababa po tayo. Ito yung pinagawang hagdanan. Ayan. Ito pa, yung pinaglagyan natin ng mga ibon nung tayo bumiyahe pauwing Pilipinas. Yan. Bali 20 birds po yan, puno. Tapos may additional tayo, mga dinaanan ko sa Manila, dyan sa mga trusted na tao na pinagpadalan ko na itlog na siya nagpapisa. At dito po natin nilagay sa mga ganyan, yung mga training box. So dito muna po tayo sa ating magiging breeding section ng Japan bird. Hideyunin's line at saka Mr. Nakamura, pero sa Pilipinas, sabi nung ibang mga subscriber po ni Kuya Toy Beats, pangalanan na lang po natin na Kuya Toy Beats line. Ayun po ang suggestion nila. Ito po mga ibon na to, ito po yung yung nag-sitter. Meron pa pong nagsusuburon sa baba. Bali 5 pares yan, 10 ibon. Sitter po yan, pero rin yan, mga gandang ibon din yan, mga finisher po ng Apari na naibigay po sa akin nung pinsang ko na player po ng MMFC na taga Fairview. Yan. So explain ko sa inyo mamaya kung anong gagawin natin ditong development dito sa kulungan. So dito muna tayo. Ito yung mga huling second to the last bird na napisa. Ito po yung mga itlog na pinadala ko pa nung nasa Japan ako. Ito po sila. Andyan na po yung 4 na bloodline. Tapos nasingsingan po ito ng mga old ring na mga Japan. Galing mismo sa Japan yung mga isiningsing po sa kanila, pero yung mga lumang singsing. Kasi hindi po tayo pwedeng gumamit ng bagong singsing na galing sa Japan kasi nga po ginagamit po ni Mr. Redeunin at si Mr. Nakamura dahil naka-member po sila. Hindi po pwedeng bumili na ilalabas mo sa bansang Japan. Maliban na lang kung nakasingsing na sa kalapati at i-import mo yung kalapati, yung pwede. Pero pag singsing, hindi po pwede. Ayan, yung nandito po tayo sa number 2. So dito po tayo pupunta sa number 3. Ang lakas po ng ulan kagabi. Grabe, kaya nakita ko kung ano yung mga i-develop natin dito sa kulungan. Dito naman po yung mga pack. Yan.
Ito pong brown, galing po sa, kung natatandaan niyo sa mga vlog ko, yung galing po sa kabilang loop. Ito, yung Paul Sion. Kaya meron po napisa. Tapos, meron din po tayong yung gray cell. Ayan. Galing din po kay Mr. Nakamura. Ayan. Ayan, yung gray cell na yan. Sa Nakamura loop po yan. Sa Osaka rin. So, ayan. Ang mga ating mga kak. Kukunti ko kak. Kulang tayo ng kak. Ito naman po ang ating mga hen. Yan, lahat po ito. Mga itlog na pinadala ko noon na napisa. May naligaw pong puti. Yung puti po, galing po kay Mr. Nakamura na itlog. Masili. Masili bloodline daw yan. Pero yung mga magulang yan, mga imported na mga winner. Kaya yan ang ini-entry ni Mr. Nakamura sa One Loop Race. Tingnan nyo yung itsura nila. Kung titignan nyo po, ang liliit na ilong kasi na-experience ko po kay Mr. Nakamura at saka kay Mr. Deonin. Pag mga bata pa po sila, yung mga napapapisa ko rin, mga alaga ko rin, ganyan talaga. Ang liliit ng ilong. Habang tumatanda sila, nagmamature, lumalaki pong ilong nila. Ito po yung 4 na pinto. Ano natin, pure po ang gagawin natin. Gagawin natin, section po ng Jansen, Otto Wiener, Morris Gordon, at saka Louis Opel. Tapos, mag-additional na lang ako para dun sa nakabukod po yung Mr. Nakamura. Kasi pinag-iwalay ko po muna yung kak tsaka hen. Po sila, oh. Medyo, basa yung ilong. Baka may sipon, ihiwalay po natin mamaya yan. Yan. So, mamaya, papakita ko po sa inyo sa pangalawang vlog po natin, yung pinaka-front view po ng kulungan. Ang plano ko po rito, kung nga hindi nagkasya rito sa pagitan niya yung tawag nito, yung breeding cage sa Noble breeding cage, yung Taiwan breeding cage. Dapat eksakto rito, magsasampa na lang ako para nandyan na. At pag nasanayan nila, gagawin natin colony breeding, yung nakakalabas din sila, nakaka-viewing, para hindi sila ganong ma-stress at saka masigla po ang katawan nila. So, ang gagawin po rito, pag-ano na lang tayo, gagawa na lang po tayo, yung mga square po na yan, gagawa na lang po natin ng kasya dyan na breeding cage. Bali, maglalagay po tayo dyan ng siguro 6 sa 2, 4. Bali 6 pero medyo nakaangat ng konti. Yung pang development dito sa ating kulungan, i-develop natin mabuti para maganda. Saka yung mga nagtatanong po na mga Japan line, hindi pa po tayo mag-out sa ngayon. Pasensya na po kasi pag napaanak ko yan at binread ko na po sila, gagawin ko po na ng duplicate. Ibig sabihin, mag-i-stock bird muna ako just in case na may mangyari dun sa mismong mga galing sa Japan na napisa, may kapalit. Yung sa susunod, yung second class, meron na po tayong i-out. Kung sino mang gustong makasubok ng mga Ideonin line, mga Jansen, 019, at saka yung mga Morris Gordon niya. Ito yung mga sitter, magaganda rin yan kasi mga bago sila naging sitter, bago dumating ng itlog, pinaitlog po ng kababata ko, sinali niya sa karera, umaabot naman po hanggang dulo. Siya. Pakita ko po sa inyo itong ating binabago rito sa ating flyer section. Yan. Ang daming sablay. Itong flooring, ang suggestion nung araw, yung Pelonic, nababasa, nasira, pinapatungan ko nitong Hardiplex, ganun din. Kaya ang gagawin ko na lang, aalisin ko to hanggang dito sa hindi nababasa, papalitan ko na lang na string kagaya nitong ginawa ko din sa kabila. Ito, binago ko rin to. Kaya nakatastas yan. Pabaguhin natin yan. Lahat. Ito mangyayari dyan, kagaya nito sa kabila, naayos na.
tatatlo yung ating tuturuan. Ganyan ang mangyayari. Oh, naayos na. Ito yung release door natin. Naliliitan pa ako. Gagawin natin dito, sana medyo habaan ko hanggang dito. Panibagong repair na naman. Para makasanayan nila, baka ako nanggaling dito sa malayo at nakabuka yung pakpak, baka tumama. Kaya mas maganda yung medyo maluwag itong release door natin. Ayan pala ang ginawa ko. Lalagyan po natin ng box perch yan. Kasi naobserbahan ko po, pagka ganito, sa flyer section, kung sakaling nag-training ka ng malayo at dumating ang kalapate o kaya sa race, tutungtong po rito at may kaharap siya rito. Imbis na magpahinga siya, siguro kung pare silang barako, nagbabarauhan, hindi makapahinga. Unless na box perch, may division sa gilid, makakapahinga ang ibon. So ito po, naayos na. Ito yung isang pinto natin, pinayos ko na. Yan. Meron din tayong double trap doon. Yung design po ni Ex Machina. Tapos dito po tayo magpapalabas ng sa viewing. Yan. Nilagyan ko lang pong pansamantalang tali. Ayan o. Taas. Yun. Lalabas sila. O. Taas natin para lumabas. Yan. Yan sila o. Ito ayos na to. Pipinturahan na lang. Tapos gagawa natin ng box press. Ako nang gagawa. Wala naman po tayong kundi pinagkakaabalahan gaano. Kaya tayo na mismo gagawa. Eto, ako na rin ang bumakbak. Tapos bumili ko ng steel matting. Kaso lang, wala rito mabili sa amin ng 1x1. Okay na yan, 2x2. Padodoblihan na lang natin ng Pero okay na siguro yan. Para mas madaling linisin. Sliding tayo rito. Ang part 2 po nito doon, papakita ko po sa inyo yung front view. Yan, ito yung pang north and south. Yan. Dalawang section po yan. Ito na rin ang magsisilbing pagka ihiwalay po natin yung cock and hen. Pagka walang race. Ganyan din po sa kabila. Sa 4 na section, pagka stop breeding, paghihiwalayin po natin yung cock and hen. So, bababa po tayo. Papakita ko po sa inyo yung mga binibreed ko ngayon na sila ang gumamit nung breeding cage po na galing sa Maynila. Ito, yung mga lagayan natin ng mga kung ano-ano. Tapos yung listahan natin na whiteboard. Ito naman yung ating tawag dito. Basta lagay ng kalapate. Yun na yun. Ayan o. Baba tayo sa hagdanan. Ayan. Nasa first floor na tayo. Hindi pa na po nasisimento to. Dahil pinahinto ko yung trabaho dahil hindi magkaintindihan dun sa welder at saka yung mga trabahador. Kaya ang dami kong binabago. So ito, parating ang araw, mapupuno ng yan. Magiging breeding cage lahat yan. Alisin natin yung mga ibang kalat. Ayan, ito po mga nakabreed dito, yung mga dati ko pong ibon na yung iba binigay sa akin ng pinsan ko na si Jason Toquero. Ayan. Nagsisipisa na sila. Ako, nabasa ata ito isa. Ayan, nandyan yung mga bloodline nila. Ayan, meron tayong Jansen Forte at Jansen Relax. Ito po, galing sa Maynila ito. Itong Jansen Forte, bigay sa akin ng pinsan ko to na double apari. Pares itong Grayson na to. 2 times apari. Ayan. Ito naman, binili ko po dun sa isang source na pinanggalingan nung Jansen Relax ni Ex Machina, ni Rodel Salazar. Yung kinunan niya, doon din ako kumuha rumekta doon sa mismong pinagkunan niya. Yan, mga ating mga local breed na i-raise. Yung local muna, hindi muna tayo gagamit ng
Japan line. Yan. Ito naman po yung ating, nung nagdala kami ng itlog, kung natatandaan nyo nung umuwi kami, ito na yun. Naging napisa na. Pero, out of 14 eggs, 5 lang ang napisa. Walang swerte yung 2 namatay, kaya 3 natitira. Tapi, ito yung sitter nila. Yan. So, duduktungan na lang natin to. Papakita ko sa inyo yung kabuuan ng ating kulungan. Saka, i-share ko na rin po sa inyo itong mga, itong mga dito sa property po namin dito sa probinsya. So, hanggang dito na lang po at duduktungan po natin. May part 2 po tayo nito. Maraming pong salamat. Like, share, and subscribe na lang po para kay Kuya Toybis ulit. At ito na po yung umpisa na ating pagbablog para ma-update ko po kayo sa mga ating mga Japan line. Maraming salamat po. Huwag niyo lang po kakalimutan, like, share, and subscribe na lang po. Arigato po. Salamat. Bye.